Lord, thank you, Lord God, for this afternoon, for the fellowship during lunch, for the food that you have provided. And we pray, Lord, na bibigyan niyo po ang bawat isa ng alertness, Lord God, as we go through our study about the importance of studying the Bible, Panginoon. So I pray, Lord, that you will enable each one, Lord, to understand and to see the importance, Lord God, of our study. Naaral na namin ito before with Pastor Kito. Magre-review po kami ngayon and we will be using kung ano pong material meron po kami so that we may be able to use it properly, Panginoon Ama, sa aming mga tahanan. I pray, Lord, na patuloy po kayo na siyang magbigay ng karunungan sa amin. Hindi lamang, Panginoon Ama, na maunawaan, kung hindi yung importansya na amin pong mai-apply ang lahat po ng aming mga matututunan sa araw po na ito. So thank you, Lord God, also for Brother Monsi kanina for the teaching about heaven. Thank you, Lord God. And we just submit everything to you as we continue to study your word. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so siguro I can start dahil majority naman sa inyo may dalang MacArthur Study Bible. Sino sa inyong wala na MacArthur Study Bible? Wala. So, kayo, Sister Tess, wala pa po kayo neto, hindi kayo nagkaroon. Kayo po, Sister Violi, meron. Lahat ng members po before. Saan nyo ho na itapon? Nagpapahinga lang. Wala ka pa. Wala ka? Pero member ka, di ba? Yung wala, kasi mga mahuli sila eh. Pero si Kyla meron eh. Hindi ka kasi nag-a-attend ng mga seminar. Yan. Tamad. Joke lang yan. Anyways, pare-pares lang naman ng laman actually. Either kung ikaw ay, yung akin baka magtaka kayo, siya, large print. Kasi malabo na yung mata ko. Kaya mas makapal siya. Baka isipin nyo, mas parang maraming pages yung kay Brother Jay. Parang talo kami. Okay, lahat ng MacArthur Study Bible, pare-parehas yan. Okay? Nag-iiba na lang yan sa print size, pangalawa sa version. Okay? Tapos yung ibang included dito, at gusto kong mabigyan nyo ng importansya yon. Kaya siya study Bible, parang semi-commentary type na ito, which is, meron siyang mga introduction per chapter. So kung hindi nyo naintindihan kung ano yung theme ng bawat book, meron siyang chapters. Tapos sa start ng inyong study Bible, pwede nyo buksan doon para at least magkakasama tayo. So, napaalalahanan ako ni Pastor Oscar Sabi niya nagturo daw siya sa Hierarch ng paano gamitin yung study Bible ni John MacArthur. Actually ako, nung bago akong Christian, tapos naging kaming dalawa ni Del nung sinagot ko siya, saan yung anak ko? Hindi mo alam kung ano yung sinagot, ano? Hindi niya alam kung ano yung sinagot eh. Pinahiram ako ni Del nung kanyang MacArthur Study Bible. So yun yung unang-unang MacArthur Study Bible ko. Hindi pa ako makabilon, wala akong pera. Anyways, malaking naging tulong sa akin ng MacArthur Study Bible. So bago akong Christian, ito yung hawak ko. Wala akong ibang mga references, wala pa akong ibang mga books. Ito lang, binasa ko to ng buo. From Genesis to Revelation, kasama lahat ng notes. So ito yung una kong target nung nagkaroon ako ng MacArthur Study Bible, mabasa ko siya ng lahat. So praise God for that. By His grace, natapos ko naman. And I encourage you to do that kasi maganda po yun dahil makakatulong yun para sa inyong lahat kung ano nga ba ang tulong ng Study Bible sa atin. So dito, sa page first part, okay, may contents, makikita niyo yan doon kung ano yung contents. Meron siyang charts and maps, may index yan ng charts and maps. Okay, importante yung mga bagay na yon. And then introduction to the Bible. Okay? So para at least magkaroon kayo ng understanding about bibliology. Okay? Ano nga ba ang Bible? Paano nga ba nagsimula ang Bible? So, hindi ko na itututuro sa inyo, pero magiging assignment nyo ito na basahin. Okay, kasi sayang naman yung MacArthur Study Bible ninyo kung hindi nyo siya mababasa.
So from that, makikita natin yung revelation of the character of God, the revelation of divine judgment of sin and disobedience, and so on. So yun yung introduction about the Bible. Then may personal notes, si John MacArthur. And then how we got the Bible. Makikita nyo din yun dito, how we got the Bible. Para at least magkaroon kayo ng understanding paano siya nagsimula, para at least, alam niyo, may mga makakausap kayo in time na mga atheist o kaya mga hindi alam o kaya mga nagdi-deny about the Bible is not the Word of God. At least pwede niyong i-explain sa kanila, paano nga ba natin nakuha yung Bible? So nandito din yun sa study Bible ni MacArthur. Galing, di ba? So hindi niyo na kailangan pa ng iba pang mga libro, at least na-summarize na dito lahat ni John MacArthur kung ano yung mga bagay na kailangan natin maunawaan regarding the Bible. Okay? So, dito makikita natin sa susunod yung progress of revelation, kung kailan siya naisulat. So, at least magkaroon kayo ng idea regarding that. Alam niyo na naman yung BC-AD, no? Okay? And then, ito yung dadaanan natin ngayon, how to study the Bible. Pinagsama ko yung teaching ko from this para ma-encourage kayo na mabalikan nyo to, ma-review nyo rin. And then isasama ko, ituturo ko mamaya yung approach ng Living by the Book ni Howard Hendricks tsaka nung kanyang anak na libro. Okay? So aaralin natin itong how to study the Bible. And then Old Testament. Okay. Introduce ko lang. So may introduction about the Pentateuch. Yung Pentateuch, ito yung 5 Bibles. First 5 Bibles of the Old Testament. Okay, yung 5 books of the Old Testament. And then yung harmony, basahin niyo lang siya, pwede niyo siyang aralin in some way. Tapos marami tong mga charts for you to understand kung paano nga ba, sino ba yung contemporary ng prophet na ito, sino ba yung mga prophets na magkakasama, sino ba yung anong time sila, nandito lahat yon sa chart. Okay, kasi minsan magtataka kayo, okay, si ano pala, kasabay niya pala ito. Okay, during the time ng prophet na ito pala yung hari ng panahon na yun. Okay? And then, ito ang pinaka-importante. So every time you read the Bible, kung magka-quiet time kayo, read the introduction. We are so blessed dahil meron tayong ganito, dahil ang MacArthur Study Bible, clear at simple lamang yung kanyang introduction. Okay? So may introduction siya, at the same time may outline na. Kagandahan. So minsan magtataka kayo, si Brother Jay palaging may outline kapag may preaching. So, siyempre isang malaking letter siya, kung gospel siya, isang malaking gospel siya. Siyempre, may overarching siya na message, pero siyempre kailangan mong mahati-hati yun into themes. So, kay MacArthur, may ganun din siya. Okay, pwede nyo pang aralin ito ng mas detailed pa, pwede nyo pa siyang hatiin pa. Pero at least yung general outline, at least alam ninyo kung ano yun. Kunyari daw, chapter 1 verses 1 to chapter 2 verse 3, ito yung patungkol sa creation. So at least alam nyo, okay, creation pala yun. Tapos pagdating ng chapter 2 verse 4 to chapter 4 verse 26, yung generations of the heavens and the earth. Okay, Adam and Eve, in Eden, the fall, murder of a brother, hope in the descendants of Seth. Up to chapter 4 verse 26 yun. And then generations of Adam, in Genesis chapter 5, verse 6 to 8. Actually, dito nalalabas yung genealogy. Okay? And then yung story ng flood, yung rampant sin prior to the flood. Okay? And then generations of Noah and so on. So, ibig sabihin, ang kagandahan nito, alam niyo kapag binabasa nyo ngayon yung Bible, meron kayong outline. Nasaan na ba ako doon sa tema dito o nasaan na ba ako doon sa part kung saan ano yung itinuturo dito sa chapter na ito. Okay? So, importante ang outline. You want to understand more about what you're reading, gusto nyo maunawaan pa, importante ang outline para hindi kayo nawawala. Para hindi kayo nag-iisip-isip ng, tingin ko ito nangyayari dito. So, hindi kayo nanguhula. At least meron kayong directive na kailangan makita. Okay. So, paano natin ngayon gagamitin itong mga notes na ito? Okay? Genesis, kunyari daw, Genesis chapter 1, may makikita kayong notes. Most of the notes, explanation kung ano yung naisusulat doon, pero in a brief
note lamang siya. Okay, hindi siya katulad ng commentary na mas mahaba yung details, yung explanation. Pero from here, makikita natin may konting explanation lamang siya. Okay? So chapter 1 to chapter 2 verse chapter 1 to 1 chapter 2 verse 3. Okay, then chapter 1 verse 2, verse 3, verse 4, verse 4 to 5. So may mga explanation siya doon. Okay. So, madaling maintindihan yung notes. Okay, madaling maintindihan yung notes. May verse, may note siya, may comment siya kung paano maintindihan yon. Ano to? Yung nasa nandito. Ano yan? Cross-reference. Okay, anong importance ng cross-reference? Reference. Galing. Para makross. Ang tatalino na ng mga taga-BSL, yan ang gustong-gusto ko sa inyo. Okay. Yung cross-reference, tinuturo nito kung ano yung same niya na passage kung saan din ginagamit o natukoy yung passage na yun. Okay? Kasi paano natin dinedefend yung ating truth is by teaching also the scripture. So ang defense natin in every truth is always the scripture. Kanina kung maalala ninyo, no, si Monsi, si Brother Monsi sa kanyang preaching, meron siyang mga passages. Katulad nung tinuro niya yung gaze, yung word na gaze. So, paano niya nakuha ngayon yun? Okay, galing ni Brother Monsi, nakita niya yung mga same Greek word nung gaze. Because of the cross-reference. So, yun yung tulong niyan. Okay? So, importante yun. Kasi minsan magtataka kayo, ba't ang galing ng mga pastor na ito? Alam nila yun. Kasi nag-aral kami ng hermeneutics. Okay? So, merong system siya, meron siyang kapamaraanan para mapadali yung pag-aaral namin. Okay? So, syempre ngayon, ang kagandahan ngayon, kung kunyari, siguro next week, turo ko about software, Bible software para mas maging mabilis. Pero ito yung malaking tulong lamang dito. Okay? So, yun lamang yun. So, importante yung notes, importante yung cross-references para makita ninyo, okay, may sinabi pa tungkol dito. Kunyari daw sa chapter 3, verse 1. Now the serpent was more crafty than any other beast on the field that the Lord God has made. Tapos may cross-reference siya saan? Okay, 2 Corinthians 11:3, ano pa? Revelation 12, tsaka Matthew. Tama ba? Wala kayo. Ayan, okay. Kala ko ako lang ang meron. Kinabahan tuloy ako. Sabi ko baka mamaya hawak niyo pala ay false Bible. False MacArthur Bible. Okay. So may Matthew 10, 2 Corinthians, Revelation 12, and Revelation 20. So sige, bigay tayong isang example. Now the serpent was more crafty than any other beast. Pwede nyo tignan yung Matthew 10:16. Sinong pwedeng mag-volunteer? Sige, ano? Okay. So makikita natin doon yung paggagamit din ng word na serpent. Okay? So yung serpent na ito, ibig sabihin, nagamit dito sa Genesis chapter 3, tapos nabanggit ulit siya sa chapter 10 ng Matthew. Okay? At ginamit yun. So yun yung cross-reference. Okay? Kasi minsan iisipin natin kung kailan, saan pa ba ito nagamit, paano ko siya ma-explain pa ng todo. So, mahalaga yun. Kung nasa chapter 10 ka naman ng Matthew, makikita mo siya sa Genesis chapter 3, verse 1. So, ganun lamang din yun. Okay? So, tapos na tayo dito sa part na ito. Alam na natin yung cross-reference, yung mga notes. Sa bandang huli ng inyong study Bible, punta natin yon after ng Revelation. Okay? Meron akong next meeting natin. You have to memorize the 66 Bible without singing.
Without singing. Kasi ginagawa ng iba, kabisado daw nila yung 66 Bible, pero kakantahin. So, cheat yun, cheat. Dapat, hindi siya kinakanta. Okay, meron tayong appendices sa last part. Okay, useful. Ito na, importante ito dahil ito may mga bagay na, sabi ko nga sa inyo, no, nung nagkaroon ako ng question about my saving faith, my salvation, napunta ako dito sa evidences that neither prove nor disprove one's faith, and then the fruit proofs of authentic true Christianity. Okay, so ito yung nakatulong sa akin that time. So maganda basahin nyo yan. Basahin nyo din actually yung mga verses para at least makita ninyo kung ano yung tinuturo dito about genuine saving faith. So if you have questions about your salvation, merong part dito sa MacArthur Study Bible na makakatulong para sa inyo na makita ninyo yung inyong katayuan sa harapan ng Panginoon. Okay, so ito yung unang-una kong first time kong natapos ang Bible. Napakatagal na nun. No? So kung 24 years na akong Christian, 23, 24 years na akong Christian, dito ko siya natapos because of this. Okay? So, chinekan ko ito. Iba na nga ngayon eh. Dati kasi may box pa eh. May box pa yun sa inyo. Wala na. Wala nang box. Yung unang batch nung kay Del, may boxes yan. So, chine-checkan ko yan isa-isa. Siyempre, nagmi-miss ako. Hindi ko naman siya nababasa talaga everyday. Kunya, January 1 hanggang sa 1-year Bible ito eh. Okay? At the end of it, natapos ko din siya by God's grace. Okay? So, pwede nyo sundan ito, pero ito lang maganda na matapos nyo yung Bible kahit once in your life ng isang basa for a year. Okay, maganda yun. Okay, ako siguro I have read the Bible mga 14, 15 times na yata. So, syempre pastor ako, parang nakakahiya naman, pastor ako, hindi ko nabasa isang beses yung buong Bible. Mga 15 times ko na nabasa yung Bible from different versions, pero ito yung nag-encourage sa akin. So, try to do that, matapos nyo man lang yung Bible for a year. Okay? Kaya yun, di ba? Kaya nyo nga mag-scroll ng 2 hours sa Facebook eh. So, magbabasa kayo ng Bible, hindi naman ganun kahaba. Okay? So, may Bible, tapos may overview ng theology. Ang ganda ng study Bible nyo, no? Ngayon lang napansin, ano? So, kasi maganda talaga yung MacArthur Study Bible. Tsaka sigurado tayo sa doctrine niya. Yun yung pinaka-importante. Okay? So, meron doctrines dito about man, God, justification, the church, security, separation, regeneration, lastings. So, ibig sabihin, yung isang ganito kakapal ng systematic theology ni Wayne Grudem, ilang pages lang to sa kanya. So, ilang pages lang yon. Ilang pages lang to. Ganito lang kanipis. At least meron na kayong theology. Okay? Establish ninyo yung theology ninyo. Kasi dito, maaaral nyo na about the Word of God, about God, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Okay? After that, you're going to study about man, about salvation, about election, about regeneration, justification, sanctification, security, separation, the church. Okay? Angels, lastings, okay? Eschatology, fallen angels. Yan, gustong-gusto nyo yan eh. Fallen angels eh. Tawa-tawa ka, di ba? Rapture of the church. Ang kagandahan ng MacArthur Study Bible, kasi dispensation siya, which we also hold. Okay? Pagka sinabing kasi dispensationalist tayo, dispensation view tayo, ibig sabihin ng dispensation view, we believe that Israel and church is different. Okay? Kapag reform, sinabi ng mga reform view, sinasabi nila na ang Israel, church na ngayon. Tayo hindi. We separate that. Okay? Yun din yung view ko, and as I studied and read the Bible, may promise pa rin si God. Parang ganito yan eh. Ang weird ng view ng hindi dispensationalist. Kasi sinabi ni God, may promise siya sa Israel. Kapag nag-promise siya sa Israel, ano gagawin ni God sa promise niya sa Israel? Ipo-fulfill niya. Yun lang yun eh. Parang napakasimple lang yun eh. So, ang sabi nila, hindi, pinulfill na ngayon yan sa church. Hindi. Iba pa rin tayo. Gentiles pa rin tayo. We are still different. Greenaft lang tayo. Nasa Romans yan eh.
Grinaf lang tayo para mainggit yung mga Israel na hindi nanampalataya kay Jesus Christ. So, kaya maganda ang MacArthur Study Bible, we have the same doctrine. Okay? Kasi kinuha din natin yung doctrine natin, yung view natin kay MacArthur. Even though na kahit na hindi ito yung view ni MacArthur, I do believe yun talaga yung view ng hierarch before when I was introduced to that. Okay? So, and then index to key Bible doctrines. Holy Scripture, ito ang ganda kapag about the justice of God, meron na yan mga nakasulat kung anong verse, anong chapter, okay? Index to key Bible doctrines. Okay? So mahaba yan. So kunyari daw may question kayo, ano kaya, saan ko kaya mababasa yung wrath of God? So dito, meron na kayo sa study Bible ninyo. Di ba ang galing? Okay? Paano ko kaya maaral yung ascension of Christ? So, nandito na rin sa study Bible ninyo. And meron mga certain questions na maaaring mag-pop up sa mind ninyo na nandito na at masasagot na ng study Bible ninyo na para doon sa mga, syempre, sa mga naunang nagpa-member, meron kayong free Bible. Isipin nyo, meron na kayong libreng Bible na naaral nyo pa. Okay? And then, weights and measures. Minsan magtatanong kayo kung ano ang EPA. EPA, mababasa nyo yun. 0.65 bushel or 1/10 of homer or EPA. And then, merong concordance. Okay? Concordance are words kung saan nyo mahanap yung words na yun from the Bible. Okay, yun yung summary, yung pinakasimpleng understanding sa concordance. Kunyari, yung pangalang Aaron, yung Aaron. So si Aaron, hindi Aaron si Aaron, silent A yung unang A. So si Aaron, makikita natin yung pangalan niya from different passages. So yun yung concordance. Kung kunyari daw, accuser. So actually, ito yung parang strong concordance. Narinig niyo na yung Strong's concordance? Yung Strong's? Meron kayo ng Strong's? Saan ba si ano? Pwede kang kumuha ng Strong's concordance sa library natin. Malaking book siya. Nakasulat doon concordance. Okay. Isipin nyo na lang yung ginawa ni Strong's lahat ng word, inaisa-isa niya yun sa Bible, tapos sinama niya lahat para ma-compile. Ang ganda nung kaya nga lang, may question lang ako dahil nung inaral ko yung history niya, may mga time daw siya na hindi nakaka-attend ng church. So parang, okay. Pero syempre, hindi natin alam, baka talagang kailangan niyang matapos. Ikaw ba naman, isa-isahin mo lahat ng word sa Bible, i-compile mo. Hindi siya ganun talaga kadali. Pero yun yung mga tao na gift sa atin ng ating Panginoon na tayo lahat ngayon nagbe-benefit. And then syempre, dahil modern world na tayo, yung research ng mga software ngayon, dun lahat yan nanggagaling. Okay? Kasi inaral na siya before. Okay? Kunyari daw, yung word na Gentiles, saan natin mababasa yung word na Gentiles. Okay? Okay na tayo sa concordance, Next part. Medyo mahaba yung concordance na yan. Okay, hanggang sa word na Zophar. So far. Parang magandang ipangalan to sa anak. Lennox, pangalan mo to sa anak mo, so far. So far yet so near. Okay, and then after that, mga maps. Okay, gusto niyo ba, mahilig ba kayo sa maps? Importante ang maps. Tumingin din kayo ng maps para, hindi ko naman sinabing tumingin kayo palagi sa maps. Pero importante na maintindihan ninyo kung ano nga ba yung map before. Okay? Kung ano yung mga magkakadikit. Parang kunyari dito, andito ang Egypt, andito ang Jerusalem. Kaya andito yung bayan ng Israel. So, ibig sabihin, from Egypt, doon sila tumawid. Okay? And then, yung map, actually, yung 12 tribes ng Israel, makikita nyo yan, pwede nyo siyang ikumpara din ngayon sa bagong map natin. Okay? Ito,
tignan nyo yung Palestine in the time of Jesus. Importante ito, especially when you're studying, kunyari, ng gospel. Kasi during that time, makikita natin ang Jerusalem nandito. Kasi siya yung center, Jerusalem. Sino yung kaaway nila? Hindi nila kausap? Samaria. Yung Samaria, ito sila. Nasa gitna. Normally, ang ginagawa actually ng mga Hudyo, dahil from Judea, katulad kunyari mamaya, meron tayong seat work na gagawin doon eh. Ang panawagan niya from Jerusalem, importante yun eh. Ito. Yan. Mamaya, ayan yung ating aaralin mamaya. So, sa Acts 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you and you will be my witnesses in Jerusalem. Okay, kasi doon siya nanggaling. Yan yung sentro eh. Jerusalem. And in all Judea. And Samaria. And to the end of the earth. Kung makikita natin, bakit sinama yung Samaria na country? Dahil sila, anong context na maalala ninyo regarding that Samaria? Ano maalala ninyo? The story with that? Samaritan woman, Bakit ayaw ng mga Hudyo sa mga Samaritan? Kasi sila yung tinatawag ng mga hybrid. Hybrid. Alam nyo, ngayon lang yung hybrid, So, sila yung mga Hudyo na nagkaroon ng relationship with the Gentile people. Kaya ngayon, para sa mga taga-Jerusalem, sa mga pure na mga Jew, ayaw nila diyan kasi naging taksil sila. Okay? Pero ang panawagan ng Panginoon dito sa Acts chapter 1 verse 8, isama sila na ma-witness nila si Jesus Christ, ma-share yung gospel sa kanila. So dito, maganda na magkaroon tayo ng understanding, hindi naman pala malayo. Magkalapit lang pala. Kasi Jerusalem, North, Samaria, and then Galilee. Palestine in the time of Jesus. Wala dyan. Jesus ministry. Iba. So sorry. Gusto niyo punitin ko to para bigay sa inyo? Actually, makikita niyo din ito sa internet. Nagbibigay lang ako ng example ng importance ng map para at least may idea kayo. Okay? Kaya nga kung babalikan lang natin may story sa John, naaral kasi namin yung Gospel of John. Si Jesus Christ nag-ministry katulad sa Gospel of Luke. Ang ministry ni Jesus Christ sa Gospel of Luke, majority sa Galilee. So northern part siya. So malayo si Jesus Christ sa Jerusalem. Kaya nung sinabi ni Jesus Christ na bababa siya, hindi siya ang normal route ng mga lakad kung paano sila mag-travel from Jerusalem or from Judea to Galilee, dito sila sa may Perea, Decapolis. Ayaw nilang daanan yung Samaria. Umiiwas sila dahil ayaw nga nilang makante o makikita itong mga taong ito dahil nga mga hybrids sila. Okay? Pero syempre, belonging pa rin sila sa salvation ng ating Panginoon. Yung pinaka-last page, ano yung pinaka-last page nyo? Ano yung last page nyo? Magkaiba din. Ano yan? Yung last page na meron naman laman. Obvious naman talaga magiging blanco. Ako black eh. Blue. Blue. Jerusalem. Huwag ka na nga humawak ng MacArthur Study Bible. Anyways, malinaw kung ano yung meron tayo dito? Kasi sayang eh. Meron kayo nito, yung wisdom na meron ito, kung nakatabi lang siya sa tabi ng kama ninyo o sa table ninyo, you can really learn a lot from just reading this one book, this Bible. Kasi sayang eh. Maganda na
magamit ninyo. Okay? So, itry ninyo, ipag-pray ninyo, mabasa niyong buo. Kasi magiging malaking, it's a wealth of wisdom eh. So, basahin niyo siya ng buo. Ito, natapos ko na siya dati, paano bago akong Christian, nabasa ko na siya ng buo. Kaya ikaw, James, babasahin mo to, ha? Okay? Ang dami nating MacArthur Study Bible sa bahay. Okay? So, you read it dahil magiging maganda siyang tulong para sa inyo. Any questions sa MacArthur Study Bible? Magkakaroon po kayo, gagawa natin na ng paraan. Hihingi ako sa Teya. Wala po silang large print. Pwede naman ho kayong bumili, nasa 3.8. Pwede nyo siyang mabili ng mas mura. Ano yung Daniel, yung nagbebenta ng yearly na mura yung book? Book fair? Anong pangalan ng book fair na yun? Ginagawa yun minsan sa MOA eh. Ay, tama, sa MOA. Alam niyo yon? Hindi OMF. Basta't yearly yun eh. Book fair, basta't book fair. Pagka book fair, tsempuhan nyo yun, nasa MOA po yun. So, nag-sale sila ng mga at least 20 to 30%. Pero ito, nakuha ko to sa US eh. Magnifying glass, mas mura ho. Ito, meron pa ako 500 lang. Packet. Ito, packet, 500 lang. The same din yung laman yan, pero yung letter niya, 0.8 yata. Hindi, yan ang gamit ni Stephen eh. Ayun, kay Yvonne, yan yung gamit ni Yvonne. Sa online, yung mga fake. Yung mga meron dito eh. Ayun. Hindi, actually, in-endorse ko na to before pa. Ayan. Anong pangalan ng app? Ayun, Study Bible. Ayun, Kayla, bumili ka 500 lang. Magkano? 200? 200 lang, oh. Oh, the-download mo lang, oh. Ito, oh. Study Bible. Okay? Pero kung gusto nyo talaga, Logos Bible Software. Pwede kayong mag-invest doon, bilhin nyo lang yung pinakakailangan ninyo. Pero yung Logos Bible talagang isang kumpleto siya. Parang ganoon. Logos Study Bible po. Yun po yung gamit ko. So, ito po yan. So, every book, library, andito na lahat ng library mo. So, hindi na ako bumibili ng mga printed books madalas. So, kapag nag-aral ako, aral ako ng Word, lahat ito pwede kong i-cut and paste kagad, lahat siya kung may bubuksan akong mga passages, automatic siya mag-open. Yun yung kagandahan ng Logos Study Bible. Okay, let's start sa ating study proper. Part 1. Okay, ito bibilisan ko to, mabilis lang to ha. Dapat makinig kayo. Tapos na. Ang bilis, di ba? Okay, introduction, the necessity of the Bible. How can a young man cleanse his way? By taking heed according to your word. Okay. So, ang purpose actually ng pag-aaral ng salita ng Panginoon or Bible study is the pathway to holiness, wisdom, and spiritual cleansing. Gusto niyo lumago sa salita ng Panginoon? Gusto niyo lumago sa inyong lakad?
gusto nyo lumago in holiness, in wisdom, kailangan natin ng mag-aral ng salita ng Diyos. Okay? Kailangan natin Bible study. Okay? On your own, personal Bible study. Okay? Hindi lamang yung sa cell na inyong inaatinan. So, why is it important to study the Bible? Number one, the Bible contains God's mind and will. So, para malaman natin kung bakit importante yung pag-aaral ng Bible ay para makilala natin ang ating Panginoong Diyos. Kasi nga sabi nga sa 2 Timothy 3:16-17, all scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. Okay, number 2, okay, the Bible is infallible. Isisend ko na lang sa inyo itong PowerPoint ko para hindi kayo mahirapan. Okay, kasi magiging mabilis tayo dito eh. Okay? Infallible ang salita ng Panginoong Diyos. Okay? Sabi nga, the law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. This means Scripture is completely trustworthy. Mapagkakatiwalaan natin ang salita ng Panginoon at wala itong error. Okay? Number 3, the Bible is inerrant in every part. Sabi sa Proverbs 30 verse 5-6, every word of God is pure. He is a shield to those who put their trust in Him. Do not add to His words, lest He rebuke you and you be found a liar. Okay? Yung inerrancy, mahalaga na makita ninyo na perfect ang word ni God coming from from Hebrew, Aramaic, and Greek. Okay? Kasi kapag ka-translate nyo na siya, nag-iiba na. Okay, kasi medyo wide talaga ang words ni God pagdating sa Hebrew, Aramaic, and Greek. Okay, tatlong languages lamang ang ginamit sa Bible. Okay, ano 'yon? Okay. So, yun yung inerrant. Okay? So ibig sabihin, Brother J, yung translation ng ESV, LSB, hindi siya tama? Tama siya. Okay, pero pinangahawakan natin na talaga walang error is yung original. Okay, yung original manuscript kung saan siya nanggaling. Kaya nga lang, mangyayari dahil Hebrew, Aramaic, and Greek siya, yung Greek na ginamit is Koine Greek, syempre, translate na yan in accordance doon sa ating understanding. Okay, so malinaw yun tayo doon. Okay, so number 4, the Bible is complete. Okay, Revelations 22:18-19, for I testify to everyone who hears the words of the prophecy of this book, if anyone adds to these things, God will add to him the plagues that are written in this book. So, kawawa yung mga Catholics, no? Dahil nagdagdag sila. Okay, ng apocryphal books. Nagdagdag sila sa Old Testament pa. Okay, Bel and the Dragon, Book of Enoch, Book of Manasseh. So, nakalagay na tapos na siya. And if anyone takes away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part from the book of life, from the holy city, and from the things which are written in this book. So, kompleto na ang Bible. Hindi na kailangan, kaya nga hindi, mali yung sinasabing, thus says the Lord. Kinausap ako ng Panginoon. Wow, kinausap ka ng Panginoon. Patay ka na ba? So, hindi po pwedeng ganon. Okay, tapos na ang pakikipag-communicate ni God sa atin. It is only through the Word of God na lang. Okay, through the Bible. So, huwag kayong magpadala doon sa iba na kinausap sila ng Panginoon. Number 5, the Bible is authoritative and final. Okay? Ano pagka sinabing authoritative? May, puro narinig ko na lang may. Ayun. May authority. Kung ibig sabihin, authoritative siya. So, ibig sabihin, pagka sinabi ito ng salita ni God, anong kailangan mong gawin? Sundin. Kapag hindi mo sinusunod, anong pinapakita mo dun sa word ni God? Disobedience, kasalanan. Okay? So, final na rin siya. Okay, kunyari daw, katulad ngayon, nagkakaroon ng malaking debate regarding sa women pastor, it's always final. Kasi meron nang ibinigay ang scripture kung ano yung qualification ng isang pastor, ng isang elder. So, final na yon. Huwag nyo nang dagdagan pa. Okay, yun yung nagiging problema ng maraming tao ngayon. Katulad nyo, nakisali pa tong sino ba yung nagsulat ng Purpose-Driven Life? Si Rick Warren, nakisali.
Ano ba si Rick Warren ba yun? Ay, hindi pala si Rick Warren. Meron pang isang kilala na isang theologian. Sinasabi niya na si Mary Magdalene, siya nga daw yung nag-announce ng resurrection ni Jesus Christ. Hindi naman context ng church yun. Okay? Kasi ang dapat natin tignan regarding the finality of a male pastor is yung position saan ba? Okay? Si Mary Magdalene, hindi naman siya nag-preach sa mga apostles. So parang ang weird actually nung iba na kung mag sila ng interpretation na ganun. Okay? And number 6, the Bible is totally sufficient for your needs. Okay? Sufficient. Ulit, ano yung sufficient? Sapat. Okay, magaling kayo dyan sa mga translation. Ba't di kaya kayo maging translator, ano? Ng mga English books. Galing yung i-translate eh. So, sapat ang salita ng Panginoon. Hindi natin kailangan ng wisdom ng tao. Yun lang yung ibig sabihin nito. Okay? Kapag ako nagsabi ng nanggagaling na sa sarili kong karunungan, huwag niyo ako pakinggan. Pero, pwede ko magsabi pa rin biblical principles, which is coming still from the Word of God. So, importante na makita natin yun. Number 7, the Bible accomplishes what it promises. Isaiah 55:11, so shall my word be that goes forth from my mouth. It shall not return to me void, but it shall accomplish what I please, and it shall prosper in the thing for which I sent it. So, kung ano yung sinalita ng Panginoon, mangyayari yan. Kaya nga, di ba, naalala niyo yung pag-aaral natin sa Gospel of Luke. Pag si Jesus Christ nagsalita, hindi pwedeng mangyari yun. Mangyayari at mangyayari yun. Kaya nga, nung nirebuke niya yung wind, ihinto. Even nature obeys Him. Kasi nga, it accomplishes kung ano man yung kanyang sabihin. And Jesus is God. Okay? Number 8, the Bible provides the assurance of your salvation. So gusto nyo magkaroon ng assurance, kasigurahan na ikaw ay ligtas, hindi dahil marami kang nagawang mabuti, hindi dahil ikaw ay maaga palagi sa church, hindi ikaw ay dahil mas maaga pa sa akin dito sa church, natutulog ka na dito Friday pa lang. So it's not about our own works, kung hindi nasasulat sa scripture yung assurance natin ay dahil sa ginawa ni Jesus Christ. Sabi nga, these are written so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have life in His name. Yung promise dito na makikita natin sa John 20:31. Okay? So, kung bakit importante mag-aral ng Bible dahil sa mga katotohanan ito. Okay? Ano naman yung benefit? Okay, sige Brother Jay, maganda na mag-aral ng Bible. Lahat tayo, yan ang mga gustong-gusto eh. Anong meron ako dyan? Di ba kayo ganon? Pag kami nag-sales talk sa inyo, ano makukuha ko? Anong kapalit niyan? So, malalaman natin yung katotohanan. Yun yung number 1. The benefit number 1 is we will know the truth. Ang daming tao hindi alam yung truth. Di ba? So yung truth sa Bible natin ito, makukuha. Kaya ito yung unang benefit natin in studying. Pangalawa, the Bible brings blessings when obeyed. Okay? Hindi porket nag-aral kayo, ibibless na kayo. Aral ka nga ng aral, hindi mo naman ino-obey, the disobedience leads to consequence. Okay? But sabi nga, naunawaan natin ngayon salita ng Panginoon at ino-obey natin ito, mas lalo natin siyang makikilala at mas lalo tayong mababago kay Kristo Jesus. Luke 11:28, but He said more than that, blessed are those who hear the word of God and keep it. Okay. Number 3, the Bible is the source of victory. Ephesians 6:17, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. So, ibig sabihin, we will be victorious against temptation, against the enemy, if we continue to study the Word of God. Kasi malalaman natin, we will gain wisdom, malalaman natin kung ano yung tama na ating gagawin na ayon sa salita ng Panginoong Diyos. Okay? Number 4, the Bible produces spiritual growth. Like newborn infants long for the pure spiritual milk, that by it you may grow up into salvation. Gusto nyo mag-grow spiritually, mag-aral kayo ng Bible. Aralin nyo ang inyong Bible. So you have a study Bible, aralin nyo lang. Di ba? Dito na nga eh. Pagka hindi nyo pa
Kumbaga, dito, verse 1. Ay, ano kaya ibig sabihin ng verse 1? May notes na. Pero ano ibig sabihin ng verse 10? May notes na rin. Nag-aaral na rin kayo at the same time. Naunawaan ninyo, not fully, not detailed, okay? Pero at least you're learning and you are gaining knowledge and understanding. Okay? So that you may be able to walk in accordance to the Word of God. Okay? The Bible is the source of power. Okay? Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. So yung kapangyarihan na makapagligtas, makapagbago, saan natin makukuha yun? Sa salita ng Diyos. Okay? Minsan ang daming mga, for example sa parenting, ang daming mga magulang, gustong-gusto nila, gustong-gusto ko yung anak ko na magbago. Di mag-aral ka ng Bible, tapos ituro mo sa anak mo yung Bible, ituro mo sa anak mo yung scripture, ituro mo sa kanya yung salvation, doon magbabago. Tama ba? Eh, nakakalimutan mang maraming parents eh. Ang akala nila, papayuhan ko lang yung anak ko, papaluin ko lang yung anak ko, magbabago na yon. Pero outward lamang yung binabago sa kanila. Ang kailangan nila, word ni God. And as you study the word of God, you will learn God's ways na pwede nyong i-direct para sa inyong anak. Ito ang sabi ng Panginoon. Ito ang sabi ng Panginoon. Di ba James? Di ba? Di daw niya alam. Okay. Number 6, the Bible gives guidance. Okay? Huwag sa kaibigan ninyo kayo lumapit. Lumapit kayo sa salita ng Panginoon. Minsan, may problema ako. Tapos payuhan kayo ng unbelieving friends ninyo. No? So kung friend kayo na Christian, anong ituturo ninyo? Word of God. Okay? Sabi nga, ang word ni God, sabi nga, your word is a lamp to my feet. Ano ibig sabihin nun? Tignan nga natin dito, Psalm 119. Yung nakagandahan eh. Para ma-encourage ko lang kayong gamitin yung inyong study Bible. Sige, unahan nyo ako kung sino mauuna. Psalm 119, verse 105. Sana meron, ano? Ayun, meron. Ano sabi doon? God's word provides illumination to walk without stumbling. Okay, simple lang siya, medyo profound yung mga words, pero nagbibigay liwanag siya upang hindi tayo magkamali o magkasala o mapunta sa kadiliman. Okay? So, yun yung mga bagay na kailangan nating makita na benepisyo natin kung tayo ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Gusto niyo ba yon? Okay. Next, what should be my response to the Bible? Okay, dahil nag-aaral ako ng Bible, ano yung dapat kong maging response? So, number 1, believe it. Okay, John 6:68, 69. Honor it. You are to honor. Okay? You are to love it. Mahalin nyo yung salita ng Panginoon. Okay? And then you are to obey it. Okay? Number 5, you are to guard it. Fight for it, preach it, and study it. So ano yung response natin sa Bible? Ito yung 8 yun. Believe, honor, love, obey. We are to guard it. Kumbaga, panghahawakan natin palagi ang salita ng Panginoon na hindi ito magamit ng iba sa maling katuruan. Okay? Ipaglalaban natin siya. Hindi, ito ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Kunyari daw, may nakausap kang isang transgender. Sabi niya, kayo, mga unloving kayo. Hindi, love namin kayo. Kaya nga sinasabi namin sa iyo na ang pagiging transgender ay kasalanan dahil wala naman nilikha ang ating Panginoong Diyos na ganyan. Only man and woman. So we are to fight for it. Hindi yung tama. Sige, para hindi na tayo mag-away. Pwede naman tayo to the point na, anong tawag doon? Hindi respect eh. Parang, wala kasi yung asawa ko natutulog eh. May sakit kasi. Sige, mamaya babalikan ko yon. Anyways, we are to fight for it. I-defend natin yung salita ng Panginoon at hindi tayo maglalaylo kung meron mang kasinungalingan na sinasabi sa atin. Okay? So, ito yung dapat na maging response natin. Who can study the Bible? Lahat ba? Christians, siyempre. Kasi, spiritually appraised ang
mga unbelievers. Wala silang understanding of the Word of God. Okay? Kaya nga dahil sabi nga, are you saved by faith in Jesus Christ? So may katanungan. So, ang pwedeng talaga makaunawa, makapag-aral ng salita ng Panginoon ay yung mga taong tunay na nakay Kristo Jesus. Are you hungry? Kung Christian ka nga, meron ka nga bang kagutuman, okay, sa salita ng Panginoon o gutom lang kayo palagi sa pagkain? O kaya nag-aaral kayo ng Bible, naisip niyo lang pagkain. Parang nakakagutom naman magbasa. So, may hunger ba? Okay? Paano, ang dali sabihin nyo, may hunger. Paano nyo masasabing may hunger kayo sa Word ni God? Sige, isa-isa tayong sagot. Taas ng kamay para... Sige, Sister Stella. Gusto mo laging magbasa. You look forward to, reading and study. Okay, ano pa? Ano yung hungering? Tama lahat yun, ano? Parang kulang yung araw mo kung hindi ka nagbasa. Sige, Sister Yvonne, tama din yun. Okay, na gusto mo lalong makilala ang ating Panginoon. Ano pa? Now, ma-attend ka ng Bible study din. Siyempre. Okay. Ano pa, Sister Lou? Makadiig. Okay, napakalalim ng... makadaupan? Makadagupan. Okay, so mas lalo kang mapalapit sa Kanya. Okay, ano pa? Nag-hunger sa Word ni God. Pero paano nyo mapuproduce yung hunger na yon? Obedience. Meditation. Okay? So, importante kasi minsan nahuhulog lang tayo sa hungering na word. Pero siguro mahalaga na makita natin, isang motivation ninyo for you to have that hunger is yung curiosity ninyo. Ano yung mga bagay na nais nyo pang matutunan sa salita ng Panginoon? Okay, pwede kayong maging topical regarding those things. Parang kunyari, kanina, si Brother Monsi, nagturo siya about heaven. Inaral niya. So may hungering siya in the understanding, ano nga ba, Lord, ang heaven? Let me study that. Ngayon, magkakaroon kang kauhawan. Ngayon, marami tayong mga bagay na katanungan pa patungkol sa ating Panginoong Diyos na hindi natin alam. Parang ako, katulad nung bago akong Christian, grace ng grace ang hierarch. So ako naman, ganun grace. Yeah. Pero ano yon? Diba? Na-gets niyo yun? Ganun ako nung bago akong Christian, grace, justification. Yeah. Pero ano yon? So, aaralin mo siya ngayon. Siyempre, what is justification? What is repentance? What is confession? Ano pa ba yung ibang mga theological words? So para at least magkaroon ka ng tama at proper na understanding patungkol sa ating Panginoon. Who is Christ? Yan yung isang bagay na inaral ko before, mga binasa kong book about Jesus Christ. About kung bakit siya Messiah. Okay? Ano yung ibig sabihin ng death ni Jesus Christ? Ano yung ibig sabihin ng atonement? Anong ibig sabihin ng mga bagay? Hindi ba kayo curious doon? Di ba? Kasi minsan nag-agree tayo, Brother Jay, ganda atonement. Pagka pinag-define ko sa inyo ngayon yung atonement, maganda lang pakinggan kasi theological word natin. Pero, magandang aralin nyo siya. Ang kagandahan nga ngayon, marami ng may internet na, huwag nyo naman gamitin yung AI. Okay? Kasi baka mali yung ituturo ng mga yan. Okay? Dahil baka yung atonement nila, pananaw ni Mike Velarde. Okay? O kaya pananaw ng Iglesia ni Cristo. O kaya kung saan man niya kukunin, Church of the Latter-day Saints. So maganda talaga, aralin ninyo, magbasa kayo ayon doon sa Bible, ayon din sa, kunyari, kung ano man yung may libro tayo. Okay? Are you searching God's Word with diligence? O parang ginagawa niyong checklist lang, nakapagbasa na ako Bible Okay? So, with diligence. Ano ba ibig sabihin ng diligence? May pagtsatsaga. Okay? Nakalimutan ko yung word ko. May effort. May ano po? Strong desire.
Okay? Are you seeking holiness? Okay? 1 Peter 1:14-16. Gusto niyo ba mapabanal? Nag-Bible study tayo kasi gusto natin lumago sa salita ng Panginoon. Gusto natin lumago sa holiness, kailangan natin mag-aral ng Bible. Are you spirit-filled? Importante yung spirit-filled. Ano ibig sabihin nito? Kung bakit siya requirement who can study the Bible? Bakit kailangan spirit-filled? Di ba tinuro ko yan? Sa biblical counseling, naalala niyo yung tinuro ko sa biblical counseling, yung presupposition, regeneration of the Holy Spirit. Okay, without the regeneration of the Holy Spirit, yung isang tao hindi niya maunawaan ang salita ng Panginoon. So kailangan, you can only study the Bible if you are truly a Christian, if you are Spirit-filled. Kung Christian ka, nasa iyong banal na Espiritu. Dahil ang banal na Espiritu ang magtuturo sa atin kung paano natin maunawaan ang salita ng Panginoon, kung paano natin ito may apply. Okay? Basics of Bible study, 5 steps. Bibilisan ko lang. Step 1, reading. Sino sa inyo tamad magbasa? Halos lahat naman talaga tinatamad magbasa. Okay, lahat tayo tamad kay magbasa. Pero kailangan natin matuto na magbasa. Ipag-pray nyo yun, Lord, turungan nyo ako na magbasa. Okay? So, read a passage. Ang step, ito galing to kay John MacArthur. Ang style talaga actually ng unang approach nila before TEA, nung nag-attend ako ng kay Kit Essex na training from Master Seminary way back pa. Hindi pa ako pastor that time. Read repeatedly until you understand its theme. Okay? Meaning, the main truth of the passage. Kailangan yung maintindihan yung theme, meaning, yung main truth of the passage. Step 2, interpreting. Okay, in Acts 8:30, Philip asked the Ethiopian eunuch, do you understand what you are reading? Or put another way, what does the Bible mean, what it says? It is not enough to read the text and jump directly to the application. We must first determine what it means, otherwise the application may be incorrect. So, interpreting. Step 3, evaluating. Okay? You have been reading and asking the question, what does the Bible say? Then you have interpreted, asking the question, what does the Bible mean? Now it is time to consult others to ensure that you have proper interpretation. Remember, the Bible will never contradict itself. Okay? So, ibig sabihin, parang ako, no, when I prepare my manuscript, magbabasa din ako ng commentary. Parehas ba kami? Yung pagkaka-interpret ko ba dito tama? So, kunyari doon, nagbasa ko nung kay John MacArthur. Ay, parang iba yung interpretation ni MacArthur. Tapos nagbasa ako ng iba pang mga commentaries. Okay? Tapos, nakakalima na ako, wala pa akong katulad. Tapos, nakakasampu na ako. Wala pa rin. Baka iba yung interpretation ko. Huwag kayong magmamayabang, hindi nila nakuha yung nakuha ko. Okay? So, hindi pwedeng ganon. Ikaw lang talaga ang nagkamali. Okay. So, mali ka. Hindi sila. Kasi sila scholars yung mga yan eh. Di ba? Hindi ka naman pwedeng sabihin na mas magaling ako kaysa kay John MacArthur. Di ba? So, kaya nga, when you interpret something, mag-check kayo ng commentary. May commentaries tayo dito sa church, pwede nyo akong tanungin, Brother Jay, may commentary ka bang ganito? Kasi ganito yung interpretation ko dito, gusto ko malaman kung tama. Actually, kung tama yung interpretation mo, nakaka-encourage. Uy, parehas kami nung iniisip ni MacArthur Parehas kami ng mind. Di ba? Encouragement yon, ibig sabihin, the Holy Spirit worked in you. Okay? Dahil hindi ka nalayo eh. Tama yung interpretation mo eh. Okay? So, evaluation is important. Balikan ko lang itong interpreting, yung sa interpretation, ano ba yung kailangan ko dito ituro? Okay. Sa interpretation, aralin natin ito next month. Pero ito yung, sabi nga, yung bridge na tinatawag, gaps to bridge. Yung language, kailangan maunawaan ninyo yung language. Yung culture, so kapag nag-i-interpret ka, iba yung culture natin ngayon, iba yung culture actually nung time nung kay Jesus Christ. Iba yung culture nung time ng kay David. Hindi mo pwedeng iparehas yun. So, aaralin mo din yung culture nila, yung historical background. Okay? Kailangan mo din aralin yung geography.
Okay, katulad nung pinakita ko sa inyong map kanina, kailangan nyo din actually aralin yung history. Ano ba talaga nangyari during those time? Okay, hindi natin siya pwedeng i-interpret on our own. So when we interpret, inaaral natin talaga siya ng mabuti. And then, yung principles to understand it. Is it literal, historical, yung literal, historical, grammatical, and synthesis regarding studying the scripture. Pagka sinabing literal, normal meaning of words, yung kanina na-explain ni Brother Monsi yun. Historical, original audience context. Grammatical, yung sentence structure. Okay? Yung verbs, yung pronoun, kaya minsan nag-explain ako sa inyo kung ano yung verb na ginamit dito, kung ito ba, yung verb ba na ito, is it a command, article lang ba siya, yung pagkakagamit dito, ano ba ito, future tense ba ito, past tense ba ito, present tense ba siya. So, importante yung grammatical. Okay? So, and then yung synthesis, scripture never contradicts scripture. Ibig sabihin, may inaaral ka, aaralin mo din yung, inaaral natin dito, anong tawag ulit dito? So, ganito, cross-reference. Para at least makita mo kung tama ba yung interpretation ko dito. Ganito yung pagkakagamit dito sa ibang mga passages. Ganito din ba yung pagkakagamit dito sa aking text na inaaral. Okay? So, evaluation yung susunod and then applying. Dito mo na ngayon aaralin kung paano mo ngayon siya ituturo at kung ano yung dapat mong i-apply sa text na inaral mo. Okay? How does God's truth penetrate and change my life now? Studying scripture without allowing it to penetrate to the depths of your soul will be like preparing a banquet without eating it. The bottom line question to ask is, how do the divine truths and principles contained in any passage apply to me in terms of my attitudes and actions? Meron bang command doon sa aking passage na inaaral? So kapag may commands, anong kailangan gawin? Mag-obey. Meron bang promises? Kapag yung inaral mong passage is a promise, anong kailangan mong gawin? Mag-trust, magtiwala. Okay? Yung inaaral mong passage, warning. Ano kailangan mong gawin kapag warning yung passage na inaaral mo? Ano yun? Sorry. Take heed. Okay? Take heed, be warned, avoid. Okay? Iiwasan mo yung mga bagay na. Pagka biblical principles, apply or practice it. Okay? May mga biblical principles na inaaral tayo doon sa ating passage. And lastly, step 5 is correlating. Okay? The last stage connects the doctrine you have learned in a particular passage or book with divine truths and principles taught elsewhere in the Bible to form the big picture. So anong connection nito doon sa buong Bible? O kaya doon sa buong book na inaaral ko? Parang kunyari, naalala niyo yung inaaral natin sa Luke chapter 8? May 4 tayong parts na inaaral doon. Jesus is the Messiah and He shows His deity by showing that He has authority over nature, over spiritual demons. Ano pa susunod na aralin natin sa July? Over sickness and over death. Okay? So ano yung overarching theme noon? Ipinapakita sa Luke chapter 8, dun sa mga passages na inaaral natin, that Jesus is God. And may promise si God sa Genesis chapter 3 na may ipapadala siya na magliligtas sa ating lahat. So ito na ngayon si Jesus Christ. So correlating. Ibig sabihin, yung ating passage, bahagi siya ng whole theme ng Bible. Hindi siya pwedeng gumagawa ka ng story mo o interpretation mo na hindi na makakabit ng Bible o ng overarching theme ng Bible. Parang kunyari, sinabi dito sa passage na ito, pagka ikaw nagbigay ng ikapu mo, yayaman ka. The Lord will give you more. Anong relation nun? Anong correlation nun with the whole theme of the Bible? Wala. So kaya nga, obviously, makikita natin doon sa mga false teachers, hindi nila inaaral ng Bible kasi hindi nila kino-correlate with the overarching theme of the whole Bible. Malinaw? So everything that we study, everything na inaaral natin sa salita ng Panginoon, dapat connected siya. Okay, what now? So when we have studied the Bible, i-meditate natin siya. Okay?
Sabi nga sa Psalm 1:1-2, "Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful, but his delight is in the law of the Lord, and his law he meditates day and night." Okay? So meditation will help us to have a deeper conviction. It will strengthen our obedience. It washes the mind in truth. So kung ikaw makasalanan yung pag-iisip mo, pag nag-aral ka ng salita ng Panginoon at nag-meditate ka, malilinis ang isip mo. Okay? Naalala niyo yung pag-aaral natin sa Psalm 51? Di ba? Si David paulit-ulit, cleanse me, cleanse me, cleanse me. Si David doon sa passage na yon. So ito makikita natin, and the only way na mawawash away yung sinful thoughts natin, yung sinful thinking natin is through the Word of God. By putting in our minds the Word of God. And then it produces spiritual prosperity. Lalago tayo. Okay, so natapos na tayo sa part 1. Mag-break lang tayo. Any question? Alam niyo kung saan ko kinuha yun? Ayan, nasa MacArthur Study Bible. So gusto kong i-ano sa inyo yun. Okay, nandun pala lahat ng inaral namin sa MacArthur Study Bible. At mas detailed doon. Okay, sinamarize ko lang lahat ng sa akin ngayon dito. Ini-encourage ko kayo na kung gusto niyo talagang matuto, kung talagang gusto niyo lumago sa salita ng Panginoon, the MacArthur Study Bible can really help you in guiding you kung paano din tayo makakapag-aral ng kanyang salita. Okay? So, ibig sabihin, hindi ito nagkukulang. Kumaga, in basic needs ng isang new Christian or even growing Christian, mahalaga ang study Bible. Okay? Question? Sige po. Apo. Okay lang po. Kasi only through the Bible can we know salvation. Kasi yan yung paper ko na ginawa ko for the past days. Yung perspicuity of Scripture. Meaning ng perspicuity of Scripture is the clarity of Scripture. So even unbelievers can read the Bible and come to know Christ just by reading it. Pero yung perspicuity, ang tuon niya for unbelievers is salvation. Clarity of Scripture, yung perspicuity. Hearing the words of Christ. So, hindi masama na sabihin ninyo kunyari sa unbeliever na magbasa siya ng Bible. Sabihin niyo sa kanya, basahin niya Gospel of John. Gospel of John. Ano po? Siyempre, bahagi po talaga yung pananalangin natin. Siyempre, pag-pray natin yun. Wala akong masama kung mag-pray po ang unbeliever. Kung ang prayer naman niya is to know God. Pwede nyo nga ituro yun eh. Bago ka magbasa, ipag-pray mo sa Panginoon na tulungan ka ng Panginoon na makilala mo siya. Wala masama doon. Ang magiging question lang kasi nga dahil unbeliever, babasahin niya ba talaga? Kaya nga ako, nung meron akong isang counseling, na kwento ko na sa inyo yun, what I did, pinabasa ko siya in front of me. Kasi opportunity yun na makita ko talaga na binasa niya. Kaya nga sa counseling, maganda ko niya, may mga unbelievers kayo na kaibigan lumapit sa inyo, ay iharap niyo yung Bible ninyo. Ako, dala-dala ko yung Bible ko palagi pagka-counseling. So number 1 rule sa mga counselors, you should always have the Bible. Physical so that you can present it dun sa tao. Kung hindi man, di yung tablet mo na iPad Air, pwede mo din siyang iharap yung iPad Air mo na bago para mabasa niya yung Bible. Di ba ikaw din iPad Air ka? Si Eunice. Si Eunice pala yung iPad Air, si Eunice. Okay. Importante ang word ni God na Bible. Any question pa? Break tayo 10 minutes. 10 minutes break para CR break, kwento break.
kain break kung may pagkain pa kayo. And then, ready ko lang yung susunod na part.